Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. Ito support! Podcast! I like the energy. Pew, pew, OA pew, yung po. Si OA naman. Ito, gusto kong ano man tawag sa ganito? Basta invitation to na kung sino mang fan, follower, or basta kung sino ka man na gusto mag-contribute dito sa anti-support, sendan mo ako nung scream mo, yung growl mo na malupit na audio. I-send mo nga sa akin parinig kung ano. Send mo lahat kayo, welcome. Yung lahat ng growl nyo. Welcome nyo. Send, i-video nyo, tapos itag nyo nga. Dapat sa Telegram natin. Hindi, i-open nyo yung message. Hindi ma-open. May nag-message sa akin, nagtanong ako doon. Sabi ko, kamusta kayo? May nag-message sa akin, hindi po naka-close yung message. Oo nga pala, hindi sila Hindi na mag-message. Ano yun, ba't di nyo sinasabi? Gago naka-admin kayo dun, pwede nyo gawin yun. Di ba? Okay. Sige. Wala kasi bumibisita ito, wala na to. Basta yun. Mga tamad nito doon mag-update. Gawin natin yun. Gawin natin trend yun. Send doon, no? Send doon sa Saan natin gagawin? Telegram. Telegram pinakamadali ah. I-open natin para pwede sila mag-chat. Hindi kayo. Send nyo rito yung best growl. Pero pwede na rin basta send nyo sa amin. Naka-video kayo, naka-audio kayo, record nyo yung mga malulupit na Gusto ko scream. video pare. Video, no? What do you think? Matic repost sa page natin, sa kanya-kanyang page yun. Pag nakakita ko may gumanon, nakita ko, re-repost ko kaagad sa Deal. page ko. Sige po. Re-repost ko rin sa YouTube Shorts. Oo, ng di ba? anti-support. Nakakatuwa yun. Deal. Sigaw kayo anti-support! Dapat mahabang maubos ang hininga. Basta palupitin nyo yung scream nyo, palupitin nyo yung growl nyo. Di ba? So isa daw, usapang malupit. Ako ang hari ng hip-hop underground. Puso ko nasa magsasaka. At kung gusto ninyo magpagupit, dyan sa Slick and Dapper, nasa President Avian. Sa Golden Boy Boxing Gym Club, dyan kayo magboxing, magbardagulan sa Jackie Louville. Lagi kong sinasabi sa mga soy ko, ingatan ninyo ang pera ninyo. Promote mo pa rin bago mong kanta. Oo nga pala, yung GITM, no, bagong release ko. Gagawin ko rin ng music video yun next week. Abangan nyo yan. Uploaded na yan sa YouTube. In all digital platforms. Makakasama nyo ako, mapahaya, Mapalos. Legit yun pare. Yung word ko na yun, pag ako kinaibigan mo, mapahay, mapalos. Yeah, totoo. Kahit buong Pilipinas kalaban mo, tangina wala akong pakialam sa kanila. Basta ako pinili mong kaibigan, ha? Pero masama rin akong kalaban kasi hindi ako nakakalimot eh. The North remembers. I mean, the Wolf remembers. Sa Battle Rims. So yun mga pare. Josh on point, no? Sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class pare, available mga perfumes natin sa TikTok shop. And also, i-check nyo yung Black Prism by Sadaw sa Shopee. Link nandyan sa description pare. At ang puso ko nasa sports. Magaya na ako. Hindi na kung gusto mo maging bad boy na Hindi na ganun ah. Hindi. Kung lalaki ka, mag-sports ka. Ayun pala. Pero syempre, matik na yan. Nandiyan ang puso. So, supportahan natin ang sports. Hindi bago ako, hindi nagkamali guys. Last F na to, di ba? Last F na to ngayon. 8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Ang puso ko nasa mga katulong. Itigil nyo na yung mga insulto na yung mukhang katulong, wag na. Itigil nyo na yun. Ang insulto nyo, mga kariruma, feeling Gago. At dahil dyan, ang dami na nag-message sa yung katulong. Oo, pare. nga Yan. So, speaking of message, ito na. Ito na? Punta na tayo agad. Ayan na. Tag tayo na. Ito na. Ito na. Sige Paborito na. yung segment. Ang May tanong, baby. 3 p.m. gang. Let's go. So, again, kung meron kayong mga problema na gusto nyo marinig ang opinion ng ASP Crew, ASP Fam, message nyo si 8 Asset sa Facebook. Pero at dapat naka-follow. Ayun. Naka-follow at Naka-follow naka-subscribe sa YouTube natin. Pag hindi, may follow ka sa puwet. Tuso ka sa puwet. Okay. Pa-advice po, I know po mostly, advice nyo po for boys. Babae? Babae ba yan? Oh, I assume. Kasi hindi niya sinabi Hindi nga 24 may burat. Hindi niya sinabing ganun. As a guy na may burat.
Hello po, lately, naging updated na po ako sa mga videos ninyo at content. Please po, hide na lang name ko. I'm 27 years old, province girl. Hindi pa po nagka-boyfriend. Ooh. Okay. Parang duda ka dun, Brad, Parang duda yung mukha ko. Brad, okay. Sabi ni 8. Mga manliligaw, yes. Hanggang ligaw stage lang. Zero body count. Ito na naman tayo. Hindi na naman maniniwala siya sa daw sa'yo niyan. Walang tato. Wala daw tattoo, pre. Parang defensive, Target ako, Hindi, alam mo kanina pinag-uusapan lang natin yung hanggang saan yung consideration ng ano. Ito yung sinabi, yung zero body count. Di ba sinabi ko yung 26, 27. After that, wala na. Puta, humabol sa kota. Ilan taon yan? 27 nga, zero body count. Pwede pa, okay. Bata pa siya. Mataas ang market value mo sa ano. Pero last call na to. Oh, last call na yan. Mahanap ka na ng malupit na partner. Oo. Here's my situation po. Dahil po sa parents ko about cheating and irresponsible, nawalan po ako ng gana about love. Childhood trauma. Nahihirapan po ako magtiwala sa lalaki. Kahit ang mga manliligaw ko po ay iba sa kanila ay mabait naman. Professional at may good career naman. Pero every time po, hindi po mawala sa isip ko na baka sasaktan lang ako nito in the end. Kahit wala pa po ako sa ganung situation, nagja-jump into conclusion na agad ako. Pero during mutual understanding namin, hindi po talaga ako selosa. Kung ako lang, okay naman kahit single ako. Sometimes I pretended to be boring so they can leave me alone na lang sa life ko po. Minsan na-off na nga ako sa family ko, titas, titos at pinsan ko. Reto dito, reto doon. At ayaw nila akong maging matandang dalaga. Dapat lang. Sayang daw ang genes. Kahit sila, they describe me as matinong babae talaga. Responsible sa house at family-oriented. Kaya nga sayang daw ako. Pucha, bitin na lang. Kandun yun ang tinapos. Ano yun? Hanggang doon lang. Ano ba tanong yan? Kinanginan to. And, Pero tawag dito, girls, wag yung masyadong tinitake offend yung mga gano'n na yung family sasabihin, mag-asawa ka na. Sobrang soft ng generation ngayon, na-offend sila doon, pre. May ginawa nga ng content ni Sinigang yun, na-offend daw siya pag tinatanong, kailan mag-aasawa? Kailan magaganon? Hindi ba that's their way of starting a conversation? Kasi hindi ka naman nila nakikita eh. Hindi ka rin nila nakakasala mo, hindi nila alam kung anong gusto mo. Yun lang yung experience na sa buhay nila kasi may family sila. So most likely, yun lang din ang alam nila, family. So yun ang itatanong sa'yo. Yun lang ang sasabihin sa'yo. Yun lang tatanong sa'yo. Pero mostly, sinasabi naman nila yun not to offend you. I think, wala naman akong nakitang ganun na tinatry nila sabihin sa'yo na mag-asawa ka na, magpamilya ka na, mag-baby ka na. Para i-hurt yung ego mo. I think di naman. Oo. Isang ginaano nila yung pabiro eh. Pero dahil nga malambot to sila Gabi, pati yung mga fan niya, lahat na lang ng bagay offensive. Lahat na lang. Huwag kayong ma-offend doon. Caring yun. Ganon sila mag-care eh. Yun ang alam nila. Family lang din ang alam nila eh. Hindi naman sila katulad natin na marami tayong activity sa buhay. Kung nagbo-boxing ka, di tanungin ka, kumusta boxing mo? Eh, hindi naman sila nagbo-boxing eh. Family sila eh. So, yun ang tatanungin sa'yo. Family, anak. Yun. Huwag kayo ma-offend doon. Nationalist ka. O, kumusta yung pagsali mo sa SEA Games? Oo, di ba? Yun ang kakamustahin sa'yo. Pero dahil normal na tao ka lang, wala kang dating, panginang yan. Family talaga sabihin sa'yo, wala kang pinagkakabalan. Oo. Sa akin kasi, ang kumusta sa akin, pagka nakakita ko ng kamag-anak, internet eh. Oo. O, kumusta yung, mga sheets mo sa internet, mga hassle mo sa internet, okay naman. Ganun eh. Hindi ako binabatuan ng ganyan. ako actually, nababatuhan ako ng ganyan pagpupunta ako doon sa probinsya namin. Pero kasi, pag ako nag-umpisa na ng conversation sa kanila, buhos ako pag kumano ko kung talagang makikinig ka lang, kung makikinig lang sila, or kung aabot sa point na parang latagan ng nalalaman, binubuhusan ko talaga sila. So, pag makakalimutan nila yun, pagkatapos sila akong tanongin ng ganyan, kasi, which is understandable naman. Dahil hinahanapan na nga rin ako ng talaga, asawa at anak na I think, mga yun. understandable naman. Yeah, yun nga. Oo. Yun nga. Pero, which is related sa sinasabi mo, pag nilabas ko na kung ano yung laman ko,
nakakalimutan na nila yung topic na yun. Nakakalimutan na nila. Hindi na para pag-usapan. Yun lang naman yung gusto talaga nila. Wala lang. Pero sila, kaya hindi sila tinatantanan, wala silang mailabas na. Walang laman na. Wala silang sa shit corner lang. Kaya nga namang sagutin mo lang ng pabiro. Kulang din kasi sa socialization. Socialization, tama. Kasi alam mo, ito, naghahanap pa po. Tapos na. Naghahanap pa po dito eh. Wala, hindi sinuswerte. Yung mga ganong klaseng sagot lang ba? Hindi, wala kasi on time ngayon. Sabi mo na ganun. Hindi, take offensive ka naman. Ayoko na sa'yo. Pero meron kasi din talaga mga tita na makulit talaga eh. Na parang may intention na ikaw yung gagawing pulutan dun sa event. I think, sa ganitong banda, naisip ko lang ngayon, sa lalaki hindi offensive. Oo. I think sa babae, kasi subliminal message yun sa kanila na hindi ka gustuhin. Am I right? Parang, kasi ikaw, sabi natin, ikaw nakaka-fuck ka pa eh. Kailan mo gusto. May date ka anytime, anywhere. Kahit ngayon, chat ka, meron. Sa babae kasi pag sinabihan ng pamilya ka na, tanda ka na, 33 ka na. Parang ang sampal sa kanila noon, takin mo, wala nang niligaw sa'yo, pangit ka. Yun nga. Kaya yung mga babae, take offensive talaga. Nakaka-offend din sa part nila. Naintindihan ko talaga. Nagigets ko. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kay Gabe na-offend siya? Lalaki siya eh. Ba't na-offend siya sa ganun? Ano ba? Lang. So dito sa part niya, Pero yun ang problema niya, pare. Italakayin natin yun. Meron siyang childhood trauma dahil nag-break sila or may cheating issue yung mother at father niya. Na-apply niya ngayon sa current life niya. Wala na rin siyang tiwala sa lalaki. So madalas, ito ang problema ng reason kung bakit napasok sa mga feminist tong mga ganitong klase ng babae. Kasi yun ang naging upbringing nila. Wala na siyang tiwala sa lalaki. It's because yun nga yung nakita niya sa relationship ng parents niya. So, paano natin siya matutulungan dun sa part na yun? ako nakikita ko yung chance. Meron namang chance na magtiwala siya sa lalaki. Siguro nagkataon lang na hindi lang dumating pa sa kanya yung lalaking ma-attract niya. Kasi dun sa part na tiwala, tinan mo tong message na to, in a way, nagtiwala siya sa atin nito eh. Di ba maglabas ng ganito? So yun, nasa lugar lang talaga, nandun lang siguro siya sa lugar na hindi niya type yung mga lalaking nakikita niya dun. Yeah. So, sige, i-message mo na lang ako. Usap na lang tayo sa private. Ako naman, ang take ko naman dyan sa mga ganyan, naintindihan natin na meron kang pinagdaanan nung bata ka, may trauma ka or what. Pero pag hindi ka nag-grow dun, at nag-stick ka lang dun sa nakita mo nung bata ka, hindi ka nag-grow up. I agree. Immature ka. Kasi iba naman iba yung mamaya nga, dahil bata ka noon, nakita mo yun, iba yung perception doon. Mamaya, talagang good terms, nag-iwalay or what. May ginawang mali itong isa, hindi nagkamali din itong isa. So, hindi sila nagkaintindihan. May ganun sa relationship, hindi naman talaga perfecto ang relationship. Talaga merong mga maghihiwalay at maghihiwalay. Kailangan ma-realize mo yun. Hindi walang perfecto. So, kung magsistick ka doon sa nakita mo nung bata, kasi for example, bata ako, nakakita ako ng UFO. Pagtanda ako, maniniwala akong UFO pa rin yun. Pagdadalawang isip na ako, isipin ko, dahil tumanda na ako, baka stars yun. Baka ilaw yun o baka remote control yun nakita ko. Baka ano lang talaga, effects or what. Sign of maturity. Maturity. Kasi nga, nag-isip ka, iba yung pakikitungo or iba yung perspective ko nung bata ko, iba yung paglaki ko. Hindi pwedeng mag-stick ako doon, pare. Hindi ka talaga pwede mag-stick kasi hindi ka talaga nag-grow. Tama yung sinabi mo. Oo. But parang yan lang tulad ko itong mga babaeng to na nakakita ng ganun, naniniwala pa rin na ganun. Parang putang na trend tayo nga naniniwala ka pa sa WWE. Parang na, yun, parang, diba? Maganda. Parang naniniwala ka pa rin na totoo yan. Na Magandang example, parang pare. ganun eh. Kasi nakita mo nga na ganun nangyari sa, saan ba? Sa tito-tita niya? Hindi, parents niya. Parents niya? Pero hindi naman pare-pareho ang tao eh. Di ba? Parang pinapaniwala mo na ganun din mangyayari sa'yo. Kang inabaliw yun. Scarcity mindset yun. At kung meron kang scarcity mindset, hindi ka talaga mag-grow. Or maybe, di kasi ako masyado nakikita. Bihira kasi yan eh, sa babae na nakita niya sa mother, father niya. And then, iniisip niya, mapoproject niya, mangyayari sa kanya. Bihira yan eh. Most talaga sa experience pa rin nila eh. Oo. Ako tingin ko dito, nasa lugar lang talaga. Tingnan mo, province girl, oh. Baka nasa tipo siya ng lugar na magkakalayo talaga yung bahay. Tapos, good thing na, the fact na nagtagal siya ng ganyan, ibig sabihin, nakontento siya sa lifestyle na ganun lang, pabahay-bahay lang. Ang naging disadvantage lang, limitado yung mga nakita niyang lalaki, hindi niya pa-type.
Hindi pa siya attracted. Ako, ganun yung nakita ko nangyayari sa kanya. Possible. Since probinsya limitado rin ang choices mo talaga dyan Tama. Diba? Kaya madalas dyan, magsi-second cousin. Tama. Diba? Di totoo naman Oo. Wala naman nang mali dun kasi nga ako may kamag-anak ako na second cousin. Madalas sa probinsya yun. So, kasi 27 na rin naman siya Maghanap ka ng pamasahe. Paano mo kailangan niya lumabas Yan ang nakikita ko Kahit sa internet lang, pare. Sa internet nga? Oo. May pagkaibigan ka. Hindi naman porket babae ka, ibig sabihin bawal ka na makipagkaibigan, mag-approach. Doon mo lang simulan. Network. Kayo ba? Kasi kayong single pa rin. Nagamit nyo ba yung Tinder? Hindi. Maniwala kayo sa hindi. Never ako gumamit ng Tinder. Ano ba yung isa? Bumble ba yun? Pambading ata yung Bumble Naririnig ko lang siya kay DJ Mo. Na napapakinggan ko dati nung nila. Wala talaga idea sa ganyan. Di dating app? Wala. Ang pinakatanging dating app ko para Instagram. Ganun. Sobrang napaka-rekta kong tao Pagka type ko yung isang babae, talagang nasabihin ko. Or, di naman technically rekta, but sigurado ko malalaman niya. In my own term. And doon pa lang, fully booked na ako Instagram and Facebook. TikTok. Kasi, may mga friends of friends lang din ako, na mga babae lang din na, ganyan din, sila, bago sila nagkaroon ng ka-relationship, hopeless romantic na talaga sila. Pero gusto nilang magka-relationship. It's just that nasa environment sila na sobrang liit ng chances nila makakuha ng quality na lalaki. So, ang ginawa nila, which is, may evidence na yan, dalawa sa friends of friends ko, ngayon kasal na dahil sa Tinder. Babae. Babae sila. So, if nasa environment ka na wala talagang choice, I suggest, gamitin niya na lang yun. Tinder? Wala naman siyang choice. Magto-27 na siya. Konti na nga lang, di ba? Malapit na. Yeah. Actually, meron ka? Sige ka muna. Wala naman. Sasabihin ko lang agree. Kasi, so ito na nga, 27. Ito, magagamit mo na sa advantage mo to. 27 ka na kahit nga mga feminist sinasabi, yan, pwede na. Di ba? Yun ang nila. 18, bobo ka pa, wag. Ngayon, 27 ka na, mga feminist pa rin mismo nagsasabi. At ako rin magsasabi, kaya mo na yan magsala this time nung lalaki. Ako kasi, recommended ko talaga magkaroon ka ng lalaki. Pagandahin mo yung social media mo. Mag-post ka ng mga picture. Pagandahin mo social media mo, alisin mo yung trauma. Kasi ang trauma, pare, hindi tinatambay sa katawan niya, hinihil yan. Yan. Sige nga. Yan. Diyan siya medyo bobo sa part na yun. Tayo, may mga trauma din tayong dinaanan, pero we use it as a strength para sa ma-overcome pa yung mga darating na challenges. And ang trauma kasi, hindi yan pinagmamalaki. Ito kasi mga bobo sa mga bagong generation na to. Kasama ka na para gumaling ka. Pasensya ka na kung fan ka namin, kailangan mo to marinig, no? Yung trauma, hindi yan pinagmamalaki. Yung trauma, hindi yan pinapatambay sa'yo. Instead, ginagamot yan, hinihil yan. Paano ba nahihil yun? Patawarin mo yung sitwasyon. Exactly. Patawarin mo yung pangyayaring yun. Intindihin mo yung nanay at tatay mo, may kanya-kanyang POV sila, patawarin mo sila both. Gagaling yung trauma mo doon. Pero hanggat bit-bit mo yan, magiging less attractive ka talaga sa lalaki. Mapalalaki babae pag yung trauma mo nagiging sagabal siya para kilalanin ka ng isang tao, less attractive. Totoo. Nagiging attractive lang naman tayo mga lalaki maraming trauma kasi ginamit natin pang grind. Inspiration. Kumbaga, yung motivation natin yun. Motivation, discipline. Hindi natin siya ginamit na personality or excuse para hindi na... Ang dami-dami nating heartbreak sa buhay. Pre, babae, trabaho. Bakit nagtatrabaho pa rin tayo? Bakit ang dami kong heartbreaks, bakit meron akong misis? Dapat doon sa heartbreak na yun, hindi na ako nagpakasal. Kasi nag-hold ka na doon sa trauma. Oo. Diba? Hindi. Ginamit mo yung trauma para mahanap yung tamang babae sa buhay mo. Exactly. Naiwasan yung ganong klaseng babae pala at piliin yung tamang babae. Exactly. Ganon ginagamit ng trauma, hindi ginagamit pang iwas ng tao. Tama. Para Tinan mo to, 27 ka na, nakita mo na yung nanay at tatay mo na lagi nag-aaway. Merong sagot dun
So, na-trauma ka na dahil nag-aaway sila. Baliktarin mo. O ngayon, bakit sila nag-aaway? Kung halimbawa, lasinggero yung tatay, o kaya maingay yung bunganga ng nanay mo, di ba baliktarin mo lang? Siguro pag nag-partner ako, kung hindi mauingay yung bibig ko at hindi lasinggero yung lalaking kukunin ko, hindi mangyayari kung ano yung nangyari. Exactly. Gandang point. Ganun ginagamit ang trauma. Hindi mangyayari sa kanya yon kung gagamitin niya ng ganon. Kasi kinagngangawng lang niya kung kani-kanino yung trauma niya. Kasi ginagawa identity nila yung trauma eh. Pinagmamalaki pa nila sa mga nakikilala nila. No, wala akong tiwala sa'yo. 8 kasi I was traumatized sa nangyari sa nanay tatay ko. So, okay, ano kinalaman yan ngayon, bitch? Tangina mo, pagalingin mo sarili mo. Hindi mo kailangan i-share yan sa mga makikilala mo. Para kang gago niyan. Di ba? Isip bata yan pag ganyan. Totoo yun. Kaya nga immature talaga siya. Kaya yun, maganda yun. Double down ko yun. Nandun na yung mga red flags sa relationship ng parents niya. Use that to pick a better relationship than your parents. Oh, Yun tama, na yun. tama si 8. Baliktarin mo lang lahat yun kasi mali yun sa maningin mo eh. Oo. Pag binaliktad mo yung mali na yan, tama yan. Di ba? I-flip mo. Solution, ang galing naman ng ASP, puta. Tsaka Kaya tangina. wala mapapabilib eh. Tangin. Oo. Ako, ato sabihin ko sa'yo Nandito na ako, member nyo na ako, pre. Napapabilib pa ako. Sabihin ko Kung sa'yo. mag-membership ka na rin. Sabihin ko sa'yo 27 ka na, puta, huwag mo na paabutin ng 28 yan. Sorry pero katangahan na yan. Pag 27 ka na, hindi mo pa rin maisip kung ano yung sagot dyan. Tanga ka na nun. Sabi magpatira na siya. Magpatira ka na, putang ina. Ano na yan naninigas na yung mga... Sinasabot na yan Sapot-sapot na yung ano yan Bruh. Magpaganda ka na social media. Bruh. Tapos tignan mo kung mukha ka bang gago dun sa mga pinagpo-post mo o ano. Bruh. Yun. Punta na tayo sa... Next question. Pangalawa. pare, Kakalawa na. okay. Sakto, 21 minutes. Ay, so again, habang naghanap si 8 asset, yung trauma ninyo, don't let it define who you are. Hindi ikaw yan. Experience, one of your experiences lang yan. Ang trauma kasi, para sa akin, tol, bukod doon sa sinabing one of experience, lesson siya. Ang trauma, lesson, hindi pinagmamalaki. Mhm. Okay? Kahit ito nga isang reason kaya nga ayoko sa babae may tattoo eh. Kasi yung trauma, imbis na kinakalimutan na tinihil, tinatato sa balat. Isa pa yung mga babae nagpapatato ng medusa tas visible. Ano yung pinagmamalaki mo yung trauma mo? Fuck! Pinagmamalaki mo trauma mo? May nagsabi sa akin yan. Ito, pag napanood mo tong episode na to, ikaw nagsabi sa akin. Bobo ka. Pre, babae nagsabi sa akin, pre. Ano? Na, Oy, medyo ano mo yan Oo. Bilip mo yan, Sige, bilip mo sige, yan. sige. Psychology aspect. Kapag ang babae ay nagpatato ng snake sa katawan, babae nagsabi sa akin ito Shoutout sa'yo, kung like ka nanonood. Gago ka, may snake ka eh. Lalaki ako, pre. Ay, okay. Sorry. Okay. Kapag babae ang nagtato ng snake sa katawan, ang taas ng chance, grape. Oo nga, yun nga yung Ay, sinabi reason. mo ba? Hindi, sa medusa, yun talaga yun eh. Yun nga eh. So, may bit-bit niyang malaking trauma. Ang ngayon nga, ang point ko nga dito, alam naman mostly sa internet yan basta medusa, it's either sexual harassment or grapes. So, ang point nga dito, Bakit? imbis na nga i-heal nga, naintindihan ko nga mabigat yung pinagdaanan mo, bakit kailangan mong i-identity at ipagmalaki? Naiiwasan ka nga ng lalaki. Ano bang gusto nyo intindihin? Pag tinatuyan sa balat ninyo, kawawa ko naman lahat kami maaawa and then iintindihin ka? Hindi. In reality, ayaw ng lalaki niyan sa'yo kasi nga, bakit pa siya sisiksik sa kagaya mo na may traumang bitbit na mabigat kung pwede naman siya sumama sa clean? So, hindi Walang ako agree stress. na hindi ako agree na ipatato mo pa yun, pre. Hindi niya Bobo nga makakalimutan eh. Yun na nga eh, bobo nga eh. Para kang kunyari tayo nagulpi tayo ng isang lalaki tapos yung picture ng lalaki dinikit mo dun sa kwarto mo. Parang para ganun, no? maalala mo na ginulpi ka. O parang gano'n. Utang ina, araw-araw kang mababad trip nun, pre. Hindi, pero mag-ibang kunwari, ang mga halimbawa niyan, sumabak ka sa gera, nasunog yung malaking part na katawan mo. Ikaw lalaki, proud ka. Pucha, ito yung hinarap ko. Pero babae, hindi talaga. Hindi. Kasi, hindi nila kayang mag-handle ng trauma at its best. Hindi nila kayang i-take it as challenges, yung mga traumas dinaanan nila. But instead, sinasaboy nila yung emotional trauma nila sa mga nakikilala nila. Kaya ang nagsasuffer dito is yung mga present guy na nakikilala nila sa buhay nila. At siya mismo. Siya diba? mismo. Minamanipula nila
based on science na rin to pare, sobrang hirap nila i-pair bond kapag marami silang trauma. Banggit kasi sila ng banggit ng negative things. Totoo Ayaw yan. natin nun. Totoo. Sino ba na may gustong lalaki na makikinig palagi ng trauma na hindi nag-heal sa babae? Oh, sexual harassment, gin-rapes ka, hindi kami agree doon, 'di ba? Masasabi namin na dapat nga hindi mangyari 'yon Kailangan mamatay sa mga yun. babae. Oh, kailangan maparusahan 'yon. Agree ako doon. Ano 'yun, matigwak 'yun. Parusahan niyo talaga yung mga lalaking ganyan na gumawa ng mga ganyang maling bagay. Pero, hindi rin naman deserve ng mga present guy mo na isasampal mo sa kanila palagi yung traumang hindi naman nag-heal. At wala naman siya kasalanan doon. So, banggit ka ng banggit every time, kasi ganito, ganyan. Negative yun, pare. Di ba? Hindi naman natin ginusto yung nangyari sa'yo. Ba't hindi rin namin gusto, bilang present guy mo halimbawa, na ipamumukha mo every day? Or every fight? Come on, hinihil yan, patawarin mo na kailangan patawarin. Yeah. Diyos nga Move on. nagpapatawad eh. Yeah. Diba? Mapakulong mo yan, mabita yan, and then, ihil mo na. Yeah. Diba? Tama ba? Totoo yun, Habang pre. buhay maparusahan yon, ihil mo na yung sarili mo. Basta nakuha mo yung justice. Ano? Next na tayo? Ito na. Tama yun. Ito na. Ganda nun ha. Maganda yung topic na yun. Ito, active to eh. Si Lisa. Tall 8 asset, pahid na lang ng identity ko. Pinapahid ng identity, sinabi yung pangalan Ago! ng coach. Hindi ko naman, iniba ko yung pangalan niya, bro. Kaya. Okay. Mukhang inano niya to eh. Ang tinitle niya, Woman, Monkey Branching. Oo, okay. Red pill term yan ha. Monkey branching ha. Good day, Team ASP. Gusto ko lang sana i-share ang experience ko sa first long relationship ko sa isang babae na nag-last ng 3 years. Magkaklase kami sa college. Ang course Pero namin... lalaki to. Lalaki to. Okay. Magkaklase kami sa college. Ang course namin ay criminology. Criminology, hindi criminology ah. Criminology. In the last 3 years, naging maayos naman kami. Minsan nag-aaway at nandun yung minsan na hiwalayan, pero nagbabalikan pa rin naman. Maayos yung fundamental namin sa relation kasi gusto ko na set up na relationship na hierarchy ay God, Father, Mom, and Children. So ayun nga. Wait. Ano yun sabi niya? God? Father, Mom, and Children. Okay. Ano ibig sabihin nun? Hindi, yun lang gusto niyang maging parang system sa relationship. God, Father, God, Mother, Father. Children. Okay. Traditional. So ayun nga, after college namin ay nag-take kami ng review center. Ako pure online lang kasi mas trip ko yung mga nag-aaral. Ako, walang madaming tao sa paligid at money-wise din kasi hindi ko na kailangan manghingi ng pamasahe at pagkain sa pang-araw-araw. Ayun nga, after ng review center namin, maayos pa naman and everything. Pero 1 month before, bigla siya nagsabi sa akin na wag muna magbembangan at mag-focus sa study. Ako agree din ako kasi ayoko ma-distract at baka mamaya mabuntis ko pa siya. Kasi papunta pa lang kami sa career na gusto namin. Wise. After ng exam namin, iba na pakiramdam ko sa kanya at may off na. Pure instinct na talaga yung pakiramdam ko na may ibang lalaki na yung Yan na babae. nga ba, sabi ko na putang ina. Tuloy. At tama nga hinala ako. Nag-shitest ako sa kanya na kesyo maghiwalay na kami at dapat mag-focus sa career kasi dapat galing din siya sa kasi dapat mag-focus siya sa career. Kasi galing din siya sa mahirap na pamilya at ako naman yung medyo mapera sa relasyon. I am the provider at nagbibigay ng protection sa kanya. Pusta ang paghiwalay nila dyan, ba sinites niya hiwalay? Tutuluyan ng babae hiwalay niya, hindi ka wala ng balikan. Kasi may lalaki. Hadit at sundo ko din siya noon. Nag-aaral pa kami sa college. In short, parang ako na din naging tatay at BF niya at the same time. Ginawa ko yon Team ASP kasi namatay ang tatay niya noong 3rd year college kami at saksi ako kasi ako at yung panganay nilang kapatid na lalaki ang nagdala sa ospital sa tatay niya at nakita ko face to face paano namatay dahan-dahan yung papa niya kasi ako yung nakahawak sa tatay niya yung time na sinugod sa ospital. Bakit ikaw? Kasi walang iba? Actually, alam mo na sagot namin sa mga ganito. Pero ayun nga, going back. After ng shit test ko sa kanya, di na siya naghabol at nagbeg, hindi katulad ng dati na makikipagbalik siya at umiiyak pa noon. Ayan pare, relate ako dyan. Masingit ko lang. Pag ang babae nyo, hiniwalayan nyo, at hindi na talaga nagabol sa'yo, malaking chance nun talaga, may backup na yun. Umi-edits na, no? Oo, kasi kung ikaw talaga yung best man sa buhay niya, kahit anong hiwalay mo dyan, hindi kakalas ng babae. Hindi talaga.
Kung ikaw yung pinaka-the best option niya, naranasan ko pa nga nung pupuntahan ka talaga kahit saan lupalop ka pa ng lugar eh. Yeah, totoo yan. Yung akyat bakod mo, legit yun. Totoo yun. Basta gusto ka. So pag hindi ka na gusto, madali ka na lang din pakawalan. Ngayon, after ng breakup, yung homie ko, manig, ay nag-share sa akin ng information na meron ng ibang lalaki yung babae ko. Take note, ilang araw lang yun, 3 days. Kausap niya na yun habang Wala kayo pa. na. Oo. Shit test, ang ina, shit test. Kausap niya na yun habang kayo pa. Shit test. Shinites pero talagang na-shit eh. no? Na-shit ka na talaga. At least legit yun na patunayan niya na, di ba? Tama rin. May purpose din. Dahil sa inyo, Team ASP, binibigyan ko talaga ng time makinig sa inyo habang nagre-review ako noong board exam. 6 months and until now, kayo yung nagiging leisure time ko. At the same time, natututo ako mag-improve bilang lalaki. Gusto ko lang din i-share yung naging experience ko na after ko malaman yung ganong pangyayari. Hindi ako naka-feel ng lungkot at panghihinayang kung bakit niya nagawa yun. I feel disgusted and disappointed ako sa kanya kasi napamahal na din yung magulang ko sa kanya. May family picture pa nga eh. Alam mo, masingit ko lang tignan mo kung gaano kabilis mag-shift yung love ng babae. From hinahabol-habol ka sagad-sagad at iniiyakan ka, halos luhuran ka para hindi ka umalis, into hiwalay mo, boom, walang pakialam. Basta may backup sila, ganun kabilis mag-shift yung sinasabi nilang unconditional love daw nila. Na conditional lang naman talaga. Emotional intelligence, bullshit. Tang ina. Sila talagang original stakehold ng mga babae. Mga babae, likas ka, Amos. Born. Tayo kinecreate. Inborn, no? Inborn. Tayo kinecreate lang tayo na by experience. No? Yeah. Kaya nagiging cold. Ang mga babae, cold-hearted motherfucker talaga ever since. Pero speaking of yung ganyan, yung babae stay, kung may alam mo kung kwento niyan. Ano? Go, share mo. Nagkaroon siya ng lalaki. So, mahal niya daw tong lalaki na to. Nadalawahan siya ng anak. Ngayon, na-deads yung lalaki kasi parang may leukemia. Nagka-leukemia ata yung lalaki. Deads. Okay. Pero mahal niya rin yung lalaki. May 2 anak na sila. Mhm. So, nung nawala na yung lalaki, ang ginawa, nagpabira ng pabira. Kung kani-kanino? Kung kanino. Hanggang nagkaroon ng scandal sa internet. What the fuck? Paano nun pinatunayan yung sinasabi niyang pagmamahal niya dun sa lalaki niya na tatay ng 2 anak niya? Tanginan nyo kasi mga pokpok kayo, ha? Ang pinangahanap ng lalaki, ha? Yung mata dapat ninyo ang ginagamit. Mata, utak. Yan ang ginagamit pagsuri ng tamang lalaki. Hindi puday. Kinginan nyo kasi ginagawa yung testing yung mga pempem ninyo para makilala yung tamang lalaki. Ginagawang metal detector rin. Oo. O tignan mo, nakakasampu ka na, nakaka-20 ka na, wala na may gusto magpakasal sa'yo. Kasi baliw ka na. Ha? Metal detector. Mata. Parang metal detector na yung pempem mo. Mata. Sabi mo lang ganito yun. Ano ba? Sige. Ano ba? Sino dyan? Sino dyan? Tamang guy. Tangina kasi, ulitin ko mata, utak, yan ang pinangsusuri mo para mahanap mo yung tamang guy. Hindi yung iyong puday. Bars, boy. Yung puday mo, ganito na itsura, oh. Ano ba? Ganun na itsura. Ha? Ang pangit na itsura. Para ng tawag doon, yung tinapay na ba yun, yung masarap. Macaroons. Mukha ng macaroons yung mga pempem nyo. Kakahanap nyo ng tamang guy. Akala ko mukhang ano yung nagbibenta ng manok, pre. Andox po ang Andox. Shoutout sa Andox. Ako naman, example lang yun. After ko nalaman yon, nagdasal ako agad kay GOD na thankful ako na inalis yung babaeng magiging sakit sa ulo para sa akin balang araw at hindi ko nabuntis yung babae na yon. Tama yun. Lahat ng gamit niya at mga gamit na binigay niya sa akin ay tinapon ko. Pati mga bra, panty, at mga damit niya dito sa bahay. Na binigay sa'yo? Bakit binigay sa'yo? Baka dinekwat niya. Inaamoy-amoy. Nung nag-break, tapo ko na nga to. Ano ba maganda gawin doon sa gamit ng babae? Tatapon ba? O stay mo lang sa aparador para pag dumating yung bagong chick mo, mukhang competitive. Ipasuot mo. Oo, pwede. Or mukhang competitive talaga. Kasi tangin naman, dahil pa ng babae dito. Wala yan.
What do you think? Pang psycho, no? Oh, it Oo. doesn't matter. At the end of the day, damit lang naman yun eh. Oo nga eh. Oo, tama. Hindi na Sex ko yun, iya mo lang dyan. Kinikip pa, mahal mo pa, hindi ko na mahal yun. Ba't di mo tinatapon? Ganto ganyan. Tinatamad ako eh. Kaya mo na yan. Gusto mo suotin mo, sa'yo. Di ba? Oo. Oh, ikaw na yun nandito, hindi ka pa masaya. Competitive pa, no? Pero, yun. Maraming salamat, Team ASP. More power road to 1M subscriber. Yun. Una ko na. Una. Go. Tama yung naging desisyon mo and tama din yung ginagawa mo ngayon sa buhay mo. Masaya ako dahil hindi ka naligaw dun sa first biggest broken heart na nangyari sa buhay mo. I would say that was the first, diba? I would say, tama lahat ng posisyon mo ngayon sa chessboard, pagigihan mo lang lalo, and salamat sa palaging pakikinig mo sa amin. Patuloy ka lang din makinig. Sabi ko sa'yo, hindi ka namin ililigaw. Pangako yan sa'yo. Kami yung tipong mga kuya nyo dito na hindi kayo tuturuan na mapapasama yung buhay ninyo. Totoo yan. Sabihin na ng buong Pilipinas lahat ng sabihin nila sa amin na kung ano-anong klaseng salita. Isa lang may pagmamalaki namin sa inyo mga follower namin. Hindi kami magtuturo na ikasasama ng buhay ninyo. Real talk. Okay? Real talk. Ito nga ang real evidence na totoo yung sinasabi natin. Dito niya narinig yung sheet test, pre. Pero mo dahil sa ginawa niya, napatunayan niyang nag-cheat talaga yung babae. Di ba? Diba? Paano kung nabuntis niya pa yon? Oo. Paano kung di Diba? pala siya yung tatay? Aray, puta Kasi na. dalawa sila eh, Buti sumisibak. na lang na sheet test niya. Buti na lang narinig niya dito na i-sheet test mo yung babae. Hindi Tama. pwedeng sila lang lagi nag-sheet test natin. Sheet test mo yan. Game nila yan eh. Gamitin natin sa kanila. Oh. Sun Chu. Chu siya? Sabi nga ni Sun Tzu, di ba? Pag ang babaeng malande, Makati ang pepe, iwanan mo sa expressway, huwag mo bigyan ng pamasahe pa uwi. Bars. Sabi niya talaga yon ni Sun Tzu. Oo, di ba? Oo, sabi ni Sun Tzu yun. So, So, sa gitna ng expressway para maglakad siya pa uwi, mahirap yun. good job, pare. Pangkalsada siya eh. Keep up the good work. So, yung may exam ka, so focus ka dyan. Focus ka dyan kasi, again, gawin mong motivation yan. Yan na lang. Gawin na ng motivation yung ginawa sa yung kagaguhan. Again, wag mong gamitin yan para mambabae pa ulit. Mamaya, nagre-review ka pa. Ituon mo sa pambababae, pang panakip butas. Hindi, focus ka muna dyan. Ipasa mo yung exam na yan para mas marami kang pare. Mas maraming, Tama. mas magandang pumasok sa'yo. Tama. Go. Isa pang question. Saba. Ba? Ito galing sa babae ulit to. Okay. Go. Galing sa babae. Hello po sa inyong tatlo. I'm a solid fan dito sa Saudi Arabia. Uy, shoutout sa mga taga-Saudi Ingat kayo dyan, ha? Habibi. Ingat kayo. Allahu Akbar. Itago. Praise ala yun. Oo nga. Maganda yun sa kanila. Maganda nga pangalan. Maganda nga yun. Kaya nga buti hindi napansin yung nito. Hindi in-issue. gago Hindi talaga. in Bakit? Ano ba yun? Kasi pagkasabi mo ng ganun, Gago ka, nag-stereotype ka. Tama. Gago ka. Allahu tangina Akbar, mo. ganun. Tangina mo, hindi. Pagpasigaw kasi, no? Iba yung ginawa mo, nag-stereotype ka ng gago. pero huwag mo na Wag daw. kasi bigyan ng clue para. Pero praise to God yun, ha? Oh. Yun nga. Oh. Kasi sa iba, Mayaman na. hindi mo siya doon ginawin. Pero hindi niya naman kasalanan yun eh. Mga tao rin yun eh. Di ba? Mga Jewish. Nagtatakbuhan no pag gumanon. Parang social experiment yun eh. Gaganon nga yung bihis siya, Muslim. Tapos gaganon siya, Allahu Akbar! Tapos nagtatakbuhan yung mga tao. Mga gago rin eh. Mga prankster. Oo. Stereotype din ng mga prankster eh. Yung magkakapatid na, dati. May dala pa silang bag, pre. Oo. Tatapon na dyan. Allahu Akbar. Putang ina, gago. Wala pang cancel nun eh. Di ba? Hindi pa uso yun eh. Yung stereotyping racism. Hindi pa uso yun. Hardcore. Itago nyo na lang po ang name ko sa Miss Kang. 35, single mom of one daughter, 18 years old. Gusto ko lang po malaman kung ano opinion nyo sa sitwasyon ko bilang... Gusto ko lang po malaman kung ano opinion nyo sa sitwasyon ko. Okay, nalito lang ako. Gusto ko malaman yung sitwasyon nyo bilang lalaki. POV ng lalaki. I'm from long-term relation. Sa father ng anak ko, 16 years, na pinili ko na lang tapusin kasi toxic na and then involved po siya sa mga bisyo, meaning droga, babae at sugal. Then after po noon, no other guy na. Nag-focus na lang ako sa work kasi ako lahat ang may sagot sa obligasyon sa anak ko. Tapos nung nandito na po ako sa Saudi, I tried to use a dating app. Then I met a guy, nasa US siya, 42, Pinoy, single dad din. Simula okay naman kami, same vibes. Dominant siya at masculine, mysterious, then medyo may pagka-introvert. Gustong gusto ko yung ugali niya, lalo na yung pagiging straightforward niya.
Hindi kami yung tipo na nagbobalahan or sobrang sweet. From the start naman sinabi niya na busy siyang tao at as a resto manager. So habang nag-get to know pa lang kami, talagang para siyang kabote, nasusulpot-sulpot at mawawala na lang, like tipong pag nag-chat ako, ang reply niya, araw pa. Araw pa. Parang isang araw siguro Yung babae, matagal mag-reply isang araw. Yung lalaki. Yung lalaki, pre. Lalaki. Resto owner eh. Okay. So, dapat maintindihan niya yun. Okay, dinisclose sa kanya yun ha. Sinabi sa kanya yun na busy ako. Sinabi ko na sa'yo to, nagdi-date pa lang tayo para hindi na siya magulat, di ba? Magandang gawin yun. Para mag-gets na rin ako nung ibang babaeng chinachat ako niyan na hindi ako nakaka-reply. Nangyayari yun, no? Mm. Minsan nakakatamad na talaga ako mausap. Mm. Pag pagod ka na. Mm. Ayoko na. Pag nag-momentum kasi kami mga lalaki, lalo yung mga seryoso na sa work, sa ginagawa namin, pag nag-momentum kami, ayaw namin ng masaside, yung attention ko. Ako Hindi. Naniniwala ako dyan, pre. di ba bumabakbak ako. Minsan nabot ako ng mga 7 hours straight, minsan ihi lang, kape ang pahinga. Ayoko na bigla akong lilingon para mag-cellphone kasi makiklik ako ng reels eh. Mapapareels ako eh. Masasayang oras ko. Totoo. Ang lakas kasi makahugot ng ng internet talaga. Kaya nasisira yung momentum ko, ayoko ng ganun. Tatama rin ako. Then after 1 month, naging kami, pag nagkaka-time naman siya, gusto niya halos 24/7 on call. Pero konting usap lang, then Checks on the phone na. Then ka-on call lang, tulog siya. Mostly galing work off cam, so dahil gustong-gusto ko naman siya, payag na ako ng ganong setup namin. Then tumagal kami ng 8 months, bigla siyang ng ghost ng 3 weeks. So ako madami ng call and chat sa kanya, asking what happened to him, then no feedback. So I decided na makipag-break na lang cause parang ang dami-dami ko pang hindi alam sa buhay niya dun. Nagkaroon, Parang LDR sila, pre. LDR talaga. Taga saan yung isa? US. Nasa US yung lalaki. Tas lang, puro phone call lang, di sila nag-meet ever since. Walang kapupuntahan din. Mahirap kasi yun. Kaya nga siguro tinatamad mag-reply yung guy. Talaga. Parang di siya seryoso dyan. Oo, para saan pa tong mga usap-usap na to, di ba? Kung di naman tayo magkikita. Buhay niya doon, nagkaroon din ako ng doubt na baka I'm the only one of his option. Rebound or something, side chick. Then he respond naman for closure but don't have good and acceptable reason. Kaya siya nawala. Basta sinabi niya lang na busy siya, then okay, na nag-break kami. After that, I'm moving forward, no contact to him. Then paramdam siya after 3 months when we break, nagbalikan kami. Mahal ko naman, bakit papahirapan ko pa? Then medyo open na siya, 24/7 on call, papasok siya sa work, uuwi at matutulog. Naka-on cam na rin siya kahit saan siya pumunta. Choice niya yun. I'm not the type of girl nga pala mga boss na demanding, nagi or pagbabawalan ka ng kung ano-ano. I'm very submissive or baka kasi siya lang yung lalaki na nakilala ko na pag tinanong mo kung may ano plano sa'yo, may matinong sagot, provider mindset din kasi. Kaya kahit medyo matigas ako, I'm looking forward pa rin na kami hanggang dulo sana. Sa kanya lang din lumalabas yung soft side ko, but I'm still observing him. I don't fully trust cause yung ginawa niya nung una parang pangiiwan sa ere. Masisisi niyo ba ako? LDR na nga tapos parang may pader na mataas pa sa gitna namin. Iniintindi ko kasi ganun siya. At ulitin ko, mahal ko nga kasi, ha. Then 3 weeks lang, simula nung nagkabalikan kami, pagpasok ng November, distant na naman siya. Same cycle na parang kabote ulit. Inintindi ko pa rin kasi busy at pressure lang siguro sa work. Kasi ano ba naman ang alam ko sa nature ng work niya, hindi na rin niya nagagawang mag-on-call pag uwi niya sa bahay nila. Even day off, na alam ko na ang sabi niya is, wala nga daw kasi sobrang busy sa work. Nagkakaroon na ako ng duda. Kasi tuwing working hour lang siya nag-on call. Every 3 to 5 days pa yun. No? Kontak kami, tuloy-tuloy yung ganun mga ilang buwan pa, mga 3 months. Sobrang nag-overthink na ako. Tapos nadidrain na rin. Kasi parang yung assurance na jowa ko pa ba siya is nawawala na. I feel alone na sa relasyon namin na tipong pinapasuko niya na lang ako. So I decided again makipag-break up na lang kasi magiging masaya naman ako kung nakakuha na lang siya ng EA
doon na malapit sa kanya. At wala din naman akong laban doon. Sumagot siya, pumayag naman siya at tulad ng dati, ang rason niya is busy lang siya sa trabaho. Pero hindi ko kayang tanggapin yung rason niyang ganun. Na tipong tinatanong ko na sa sarili ko kung parte pa ba ako ng buhay niya. Feeling ko kasi sa 16 months namin, 16 months lang, hindi years Sa 16 months namin, parang di ko siya ganun kakilala talaga. Ay open once naman kung ano yung duda ko sa kanya pero hindi tumutugma sa salita niya, yung mga actions niya, mga boss. Any advice po sa natin, tama po ba yung ginawa ko? Or praning lang ako? Baka po kaya ganun siya. Salamat sa may papayo, keep it up, magbuhay kayo hanggat gusto nyo. Pasensya typing ko 8. Sana maintindihan mo. Bilang former sagad babaero at Certified. certified pare, chick boy player, bahala kayo kung ayaw nyo maniwala, pero based on my experience, para sa akin, 150% babaero yung putang inang lalaki na yan. Kung hindi man babaero yan, may isa pang babae yan sa US. Oo, at saka ano eh. Sige, go. Tuloy mo. Alam mo, agree ako sa sinabi ni GOP kanina, restaurant owner yan, busy yan. It might hindi sila makapag-send ng text within the day or next day. Pero hindi ko gets yung 3 weeks. Do you agree? Oh. 3 weeks is too much Too para much yun. hindi mag-chat? Hindi mag-chat. Napaka-imposible. Or kumustahin ka. At besides, tumagal kayo ng year, tama? Year? Tapos hindi ka man lang niya minute in person. 1 year, 4 months. 1 year, tumagal kayo 1 year, di ka niya minute. Even once, nasa US yan, may pera yan. Pera yun. Resto owner nga eh. Kung nasa Pilipinas yan, nakakalipad ng ibang bansa. What more, nasa US ka, may restaurant owner ka pa. Oo may nga, no? pan-ticket yan. Oo nga, no? Hindi siya ganun kamahal niyan, pare. Malamang sa malamang, ini-SOP lang siya niyan. Or, pasensya na, kung hindi man ganun, judgment ko lang yun. Pasensya na, kung hindi man ganun lang ang pakay sa'yo, might be naglilibang-libang siya. Board lang, no? Bored. Yun naman sa akin ang katotohanan. Lahat ng sinabi niya sa'yo, buladas yan. Kasi lahat ng mga bagay na possible magpatibay na mahal ka niya, hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Malamang sa malamang ginagawa niya yun sa kasama niya dyan sa Amerika. Hindi sa'yo. Ang lalaki ko sobrang mahal ka niya, liliparin ka niya, baka wala pa isang taon. Tapos mayaman pa. Tangina. Ang sarap-sarap lumipad lang eh. Pag mayaman ako, kunyari may chicks lang ako nakausap, kunyari lang, chicks. Down na down naman sa akin, kunyari sa ibang bansa. Mayaman ako, kaya uli pa rin lang yun eh. Or siya paliparin mo. Restaurant lang yun eh. May manager naman dyan eh. Oo. Di, ikaw muna dyan bahala for a week lang. May lipad lang ako. Or ikaw puntahin ka rito, pamasahe mo, magkano? Punta ka rito. Ang dali-dali, pag marami kang pera, ang dali. Kaso Correct. nga lang, di ginagawa. And kung restaurant owner ka at kailangan na lagi kang on hand doon, ibig sabihin, hindi ka good na leader doon. Hindi mo maging passive yung Di ba? Ibig sabihin, hindi mo nalilid ng maayos yung manager doon. Bad leader siya. Bad leader. O pangit din samahan yun. Hindi organized. Oo, kasi kailangan di ako makaalis dito, ganito, ganyan. Ibig sabihin, di mo may turo na maayos yung knowledge na meron ka. Yeah. Puta kamote ka. And last, dapat pinalipad ka man lang niya ng US para ma-meet ka niya kahit 1 week lang. Oo. Ano nga ba yung pamasahe nun, pre? Naintindihan ko siguro kung US to Dubai. Hindi, baliktad. Ano bang mas mahal? Usually papunta ang US ang mahal eh. Pero pag palabas, hindi ata, mas mura. So, siya talaga dapat. Kung nagtitipid si tropa, mahal, palabas siya ng US. Kaya niya yun, pumunta doon. Pero restaurant owner kasi may pera naman yun. Kaya nga. Saka sa 1 year ba, hindi mo maipon yun? Huwag ka muna magyosi. Tama, it doesn't make sense eh. Kung halimbawa, yung resto niya ay struggling, hindi niya na sana pinatagal yung relationship niya ng ganun sa babae. Kasi alam niya na, putik, LDR to. Hindi ko naman afford yung pamasahe dahil struggling pa tong resto. Bakit pinatagal mo pa ng ganun? Di ba? Agree ako, medyo nangangamote yung lalaki. Or, Sa tanda mong ganun, mag-engage ka sa LDR na walang plano na magkita kayo. Hindi ko kaya yun LDR pa nga lang, tuloy. Sobrang X Di na ba? yun. Oo. hindi na pag-aaksaya ng oras. Hindi na mag-aaksaya kasi wala nang mangyayari. Tangina, minsan niya, Cavite to Quezon City lang, feeling LDR na sa Pilipinas yun eh. Di ba? Totoo, Cavite to QC par. Totoo. Mahirap-hirap na nga magkita Totoo yun na. eh. US to ano pa kaya? Yan sabihin ka, nakalimutan mo. Hindi, hindi. Pwede kasing... Hindi, hindi. Isang case, pre. Medyo na-fishyhan kasi ako dun sa sasabihin sa'yo, pang fronta sa'yo, restaurant owner.
Mamaya, ano lang yun eh. Kaya Janitor lang ata yun. walang gana mag-chat. Kasi gusto lang kumubra ata sa'yo. Alam na taga OFW siya eh. So, baka nga hindi taga-US yan, baka taga-Pilipinas yan, gustong kumubra sa'yo, eh parang hindi kaya ata kumakagat sa technique niya, natamad-tamad siya mag-chat. Possible? Possible. Oo. Diba, na medyo fishy ako dun sa restaurant owner. Baka nang sa scam eh. Oo, pwede. Pwede possible Pwede. din yun. No? Oo. Pero 1 year and 4 months, no? Nag-stick din siya. Tingnan mo, doon papasok talaga yung tangina, wag ka masyadong pala reply sa babae. Gago, tingnan mo, Mas tumagal lang. nababaliw, no? Oh, tumagal lang 1 year and 4 months, oh. Hindi siya masyado nare-replyan. 'Di ba? Halo-halong emotion kasi nararamdaman niya, nag-enjoy siya eh. Nawawala, lalabas, nawawala, susulpot. Mas gusto talaga ng babae yung ganun eh, yung hindi everyday na nagchat-chat. Na-prove na naman yung Na-prove na sinasabi naman. natin, no? Tangina. Tumagal, 1 year and 4 months, oh. Mas nababaliw eh. So, I think, ang kailangan na lang gawin muna ni girl, wag na kasi LDR. Para walang reason. Kasi pag ganyan, may reason eh. Ba't di ka nagchat-chat? Wala eh. Busy ako dito. Hindi tayo nagkikita eh. Kaya sabi ko, last option talaga ang LDR. Hanggat maaari, iwasan nyo yung ganyang relationship. Kasi, kumbaga talo, pinapahirapan nyo yung sarili mo. Oo. Gustong-gusto mo siyang makita. Oo. Wala kang magawa, ang layo. Para mong gustong sugatan yung sarili mo. Oo, pangit Kaya- talaga. Self-inflicting ano siya. So, Isang malaking bullshit talaga LDR, no? ako naniniwala ako doon. Ano, Against talaga ako itadagdag LDR. pa kayo, magbabasa Hindi na, na. hindi na. Go, go, go. So, ito, magbabasa na ako. Dito to, comment to dito sa title, Mag-build ka ng babae. Yung topic namin, no? Sabi ni Jessa de Guzman, 30, babae to legit yung sinasabi ni Sadaw. Papuri na naman sa akin. Sakto ba to? Legit yung Pinsan ko yan, sinasabi. pre. Di Guzman. Totoo? Ha? Si Jessa? Hindi, joke lang. Legit yung sinasabi ni Sadaw. Nakakatawa pero totoo talaga. Babae po ako nakikinig ako sa podcast ng lalaki kasi totoo. Let's go. Sabi niya. Gerard 1014, member natin to. Ang lupit mo talaga, boss. 8, muscle and fees. Sabi ni Boy Pickup 2335, kuwang-kuha ni GOP yung will. Kayo magbanggit ng ano. Basta pag gets nyo na yun. Huwag na kayo magbanggit ng kung sino-sinong tao. Sino yun? Yung si What If. Ah. Kuis Takumi, solid talaga SP, member to. Si Romeo Miguel Sungat, solid fan natin to. Suki talaga yan, pre. Iba na kakulay ng star niya Sobrang organic na usapan, makaka-relate talaga lahat. Salamat sa inyo. God bless lagi mga boss. Sabi ni John Mark Dima Felix Z9X, gusto ko ma-share post sa Reels yung ang papangit na nga, ang tataba na nga, demanding pa sa lahat, DBMS local. Ito yung may-ari ng ng suot mo ngayon, Josh. Oo, Lagi siya nagko-comment. Sabi ni Cholo243, ganda ng topic today mga idol. Importante maintindihan ng mga tao ngayon ang thirst trap na post sa social media. Hindi napipili ng mga tao ang nagko-consume ng mga posts, pero nakokontrol nila ang mga pinopost nila. Sabi ni Real01X5Y 3PM Gang, let them cook. Ano title ng outro nyo, boss daw? Anong title daw? GITM. Sa daw, yan ang search nyo yan. Kinilabutan ako kasi sobrang legit ang ganun na ganun yung pinagtagpi-tagpi ko ang timeline talaga. Yung pinaka bad trip talaga sa lahat, yung nagpo-pull off ng mga moves sa bed na di niya ginagawa before. Na-realize ko nung break na kami. Actually, yun nga yung sabi ko dyan. Lahat ng mga bagay na makikita mong signs, marirealize mo lang pag hindi ka na in love dun sa chick mo. Doon mo marirealize na palis na talaga siya, hindi mo lang nakikita. Hindi ka kasi bulag eh. Hindi ka Oo. na bulag eh. Pag may feelings talaga, nabubulag ka talaga dyan. Totoo. Ang babaeng palis na lahat ng signs yan sinasampal sa'yo kaso hindi mo nakikita dahil in love ka pa. Yeah. Ito, last na to. Sabi ni Jobel Taruk, 1987, let's go 3PM Rainbow Gang. And sabi ni... Sino to? Si Alvin De La Peña. Hahaha, yung anak ko na babae, 15-year-old. Kaya pala, in-unfriend ako. One time nakita ko, post niya, nagte-thirst trap siya. Allah. Kaya yun, pinagsabihan ko, hindi yan pwede. Huli, sabi ni Ark Boyd. Gago. Napakasakit sa tatay nun, pre. Eto mga magulang dyan, ay mga teenager nyong anak, pag in-unfriend kayo niyan sa Facebook at Instagram, it's either nagte-thirst trap yan or may mga bastos na post yan na ayaw nilang makita nyo. Napakasakit sa airport. Biruin mo, binibaby mo siya dati, daughter mo.
love na love mo, pinoprotektahan mo. Tapos, sarili niya lang ang ibabastos niya. Pinoprotektahan mo. Di ba pag may ganun tayo, pag may anak akong babae, ayaw ko nga ng babaeng anak ko, ay, hindi dahil sa hindi ko gusto ng babae because alam ko yung protection na mabibigay ko sa kanya na mas mahirap. Di ba? Kasi pag lalaki, pwede mong pabayaan eh. Pag babae, parang, tangin na prinsesa to. Yung magta-thirst trap lalaki, no? No? Tapos, makikita mo, protektado, pero siya mismo ang nag-ano sa sarili. Ang sakit nun para sa tatay. Legit. So, yun lang. So, yun mga pare, no? Malungkot na, patapos na, nalungkot pa eh. So, yun mga pare, kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng content, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Ating Supot Podcast. Balik kami. Kami ang brotherhood nyo. Mag-boxing kayo dyan sa Golden Boy Boxing Club sa Jacalouville, PF Homes. Paranaque. First thing first, yeah, fuck the chauffeur.